Alright guys, pag-usapan natin to. Ang buhay natin, sabi dito sa post sa Facebook, ang buhay natin ay hindi karera. So magpapalit ako ngayon. Slay. So ayan yung naka-post guys. And syempre pag-usapan natin, 'di ba, hindi naman tayo naniniwala na ito hindi sarcastic. Syempre ito'y sarcastic at gayon pa man, bigyan natin ng value at hanapan natin ng magandang usapin to, itong ganitong klase ng post. Pero bago ang lahat ng yan ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. So yun na nga, hindi natin pagtatagalin yan. Let's go! So yun na nga mga tol, sabi dito ni Melski, sa mga papasok pa lang alam nyo na, ito daw ang gawin ninyo, ang buhay natin ay hindi karera, so magpapalit na lang ako ngayon, magpapalit ako ngayon. So sabi, basahin natin yung mga comment dito. I'm always late, sabi, minsan lang po pag medyo nakakatamad. Relate ako dito, buti mabait yung supervisor ko, timekeeper ko. Pag mag-chat ako sa kanila na traffic, hindi na ba ako papasok, sabihin nila kahit late ka, pasok ka. Pagdating ko sa locker, sabi ng mga kasamaan ko, break time muna. Sabi ko, kakarating ko lang. Sabi nila, sana all. So alam nyo na, late ako ngayon. Malalate ka talaga dyan sa Aguinaldo Highway. Ang buhay ay parang kape, ang init kasi. Ano na ba tong mga comment nyo? Araw-araw tardiness. Ganito ba ang motto mo sa buhay? So nagpa-mention na sila, mga tropa-tropa. Syempre hindi magpapatalo si Melissa. Ayan, personal na nilang mention yan. Hindi natin masyadong basahin na iba. So ayun guys, alam naman natin na hindi karera. Ibig sabihin yung buhay, huwag kang masyadong stress. Pero tama ba na magpalit ka? So tatlong bagay makikita natin. Una, maganda maghanap ka ng sarili mong daan. Hindi literal na daan kasi no choice tayo kapag ganitong traffic. No choice ka na suungin yung ganyan. Ang sinasabi natin na daan ay yung kung paano ka lalakad. Kung ganyan ng daan sa inyo, daanan literal, anong paraan ang nakikita mo? Syempre mag-aga ka palalo, umangon ka ng mas maaga para traffic man, kalkulado mo yung igugugol mo sa biyahe. So there's no reason to rush everything sa buhay mo. Sabi nga, rushing makes it hard to figure out what you really want in life. So kung nagmamadali ka daw, lalo mong pinapahirap kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay, kung paano mo malalaman yung gusto mo sa buhay. Lalo mong nawawala ka sa track, lalo kung nawawalan ng direksyon. Lalo kang nawawalan ng direksyon kasi bakit ka nagmamadali? Dahil sinabi ng iba, dahil ganito na yung nakikita mo sa kanila, kailangan ganun ka din. Ganun ba yung buhay? Kailangan pare-pareha, kailangan kung saan marami, doon ka. Hindi ba pwedeng iba yung daanan mo? Hindi ba pwedeng naiiba ka? Hindi ba pwedeng magkaiba kayo ng lapat ng gagawin pero iisa rin yung patutunguhan? Kaya sabi nga, find your path. Baka may ibang daan para sa'yo pero same lang kayo ng kalagayan. Hindi mo naman sila para unahan kasi nga hindi ka nga nagmamadali. Kumbaga, ano ka lang, nonchalant. Ganun ba yun? Nonchalant. So, ano ba to? Ang gusto ko lang ipunto ay maraming paraan para ikaw ay hindi naguguluhan sa iyong paglakad dahil sa pagmamadali. So dito sabi, magpapalit na lang daw siya. So hindi naman ganun yung buhay din, 'di ba? Oo, hindi mo kailangan magmadali na ikaw ay tila nakikipag-unahan, patintero para bang nasa kompetisyon ka na kailangan ikaw yung mauna. Pero hindi naman sinasabi na ng ating sentido komún na ikaw ay kailangan huli naman. Iba yun, di ba? Sabi nga, pag huli, pabida. Baka ikaw ay maging pabida na. Hindi ka na gumagawa ng paraan, naging immature ka na. So, naaalala ko dati yung ganyang panahon na hindi ko naiisip yung mga ganong bagay. Na dahil may rason ka, malayo ka, okay nang malate, meron kang dahilan at alam mo naman traffic talaga, hindi papasa yung ganong kaisipan mo. Di ba? Lalo na kung papasok ka sa mga kilalang kumpanya, kakausapin ka ng mga employer, sa HR pa lang,
ay hindi ka na makikitaan na ikaw ay maayos ang kaisipan. Dahil sa isang bagay, makikita mo kung yung tao may tiyaga, merong paggamit ng isipan, gusto niya, meron siyang gustong gawin, merong paraan. Ganon din sa buhay, no, hindi mo kailangang masyado kang umangat, masyado kang makita ng tao na ay ang galing-galing mo naman, ganito, ganyan, pero hindi ibig sabihin ay papakita mo na ikaw ay walang pakialam, wala kang pakialam, may maidulot kang mabuti sa kapwa o wala. Hindi ganon. Kailangan gawin mo yung best mo. Kaya nagiging katawa-tawa yung mga dahilan ng tao na na-traffic ka. Talaga naman traffic sa Pilipinas, di ba? Hindi ka na kagad papasa dun sa lohe ka na yun. Ibig sabihin, tamad ka lang, hindi ka bumabangon ng maaga. So yun yung magiging labas nun, no? Nagiging immature ka tuloy. Immature ka tuloy sa harapan ng mga kasamahan mo. So hindi naman tayo dapat maging ganun. Pero ang magandang tignan natin, gumawa ka ng paraan mo na iba, no? Gusto mo doon, yung iba nga nakita ko nagpo-post, natutulog na sa opisina, nandun na yung damit nila, toothbrush, ganito, ganyan. Baka gusto mo gayahin yung ganun, no? Sa kanila umubra. At syempre, iba-iba tayo ng ginagawa, iba-iba kayo ng kaisipan. Baka nga ayaw mo gumawa ng best mo, ikaw naman yung aani kung ano yung tinatanim mo. Pero isang bagay na maganda mapag-usapan, find your path. Meron dumaan doon, nagmadali sila, hinayaan sila ng Diyos na mapunta kagad sa pupuntahan nila. Ikaw naman dumaan ka dito kasi gusto mo na magpalit, hinayaan ka na rin, pinabayaan ka na, ikaw na rin kasi gumagawa ng lalakaran mo na lugar. Kung gusto mong mahirapan, kung gusto mong ipakita na ito ka, nasa sayo naman yun eh. Pero 'di ba, makikita natin sa buhay ay nagbe-bless si Lord dun sa mga tao na may pagsisikap, may mga tao na hindi tamad, hindi pabaya. Bunga yun eh ng mga tinatanim ng mga tao. Sabi, 'di ba, kung ano yung tinanim, yun yung aanihin mo. Tamad ka, late ka, aani ka ng tawag dito yung memo. Diba? Aani ka ng memo. Kaya bawas or minus sa sahod mo. O kaya hindi ka maging motivated na dahil na rin. Yun na yung pinipili mong attitude sa buhay. Kaya hindi ka energetic, hindi ka masayahin. Tamad ka lang ngumiti, tamad ka na maging masaya. So, decision lahat ng tao yan. So, isang bagay, umanap ka ng paraan, ng daan, at meron paraan kapag ka gusto. Ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. So, pangalawa, less stress. Kapag ka ang pananaw mo sa buhay ay hindi karera, mas less stress ka. Sabi nga, take it slow. Taking it slow helps you avoid getting too stressed out and tired. So yung paghihinay-hinay mo lang. Kasi pag tinagalog mo ng gusto yung slow, sabihin magmakupat ka na, magmabagal ka, o magpalit ka na. Yun yung ipapasok agad sa tao. Hindi. Ibig sabihin ng taking it slow ay slowly but surely. Ibig sabihin, ginagawa mo yung best mo na hindi ka naman parang nagkakandara-dara pa, nagkakanta untog-untog sa dinadaanan. Kumbaga, sakto ka lang. Ginagawa mo pa rin yung best mo. But not to the point na nararush ka na nakikita na sa'yo yung pagiging stress at pagiging pagod na sa buhay. So, hindi naman ganun. So, ang buhay, hindi karera. Natural, magmamanifest yan sa'yo. Makikita yan sa mukha mo, sa pananaw mo, sa attitude mo sa buhay. Hindi ka stress kasama. Hindi ka nakaka-stress kasama. Hindi ka, diba? Usually sa mga toxic na katrabaho, toxic na kasama, sila yung mga laging sobrang maghapit. Pero, syempre, diba, mahirap naman talaga yung buhay, kailangan maghapit. Yun yung parang nakikita natin palagi. Kaya umaabot sa punto na nawawala na yung masayahing muka sa mga tao kung nauuwi na sa pagiging toxic. Madaling isipin na ang nakikita sa mukha mo, nakikita sa'yo ay kung ano yung pananaw mo sa buhay. Kung sobra ka, diba? Kasabi nga na, lahat ng sobra ay nagiging mali. Naniniwala ako hindi naman masama yung sobra paniniwala sa Diyos. May mga ganung bagay lalo sa faith kay God. Pero yung mga sobra, diba? Na katulad ng sobra mong ini-stress yung buhay mo dahil nakikipagkompetensya ka, nagiging resulta nyon ay pangit. Nagiging pangit ang trato mo sa kapwa mo. Na ikaw ay parang nasasapawan. Yun yung ang hirap sa kasama sa buhay, no? Pagka para kang kinukumpetensya ng kasama mo kasi nagmamadali sila. Tapos ikaw naman, dahil patola ka,
'di ba? Dadamay mo yung sarili mo sa setup ng iba. Hindi dapat, hindi mangyari. Hindi nga karera yung buhay tapos nakikipagkarera ka sa kanila. Pareha lang naman kayong darating at kung ipipilit ninyo yung ipipilit according sa inyong kagustuhan ang pilit na bagay ay pangit. May right timing si God sa lahat ng bagay, no? Kailangan mo lang lumakad ng tama. And lastly, 'di ba, enjoy the ride. Yun yung maganda dun, Life, sabi nga, life is not just about reaching goals. It's about enjoying the journey and appreciating what you have along the way. So, kailangan merong enjoyment ka sa ginagawa mo. Kasi pag wala yan, 'di ba, yung enjoyment, totoo lang naman, comes from God talaga yung totoong enjoyment. Kaya nga pagka may relasyon ka na sa Diyos, yung ginagawa mo, kahit itong video, gumagawa tayo halimbawa, yung motivation mo, nandoon Meron kang rason ba't mo ginagawa. Pero ang tao, 'di ba, parang nagpapatuloy sila sa buhay nila, nakikipag-unahan, kompetensya, madalian. For what reason? 'Di ba? Nagiging absent na yung kanilang isipan. Nagiging mangmang na sila, para silang mga zombie na. 'Di ba? Sa mga post makikita ninyo yung zombie na mga empleyado, mga workaholic na parang wala nang laman yung pamumuhay nila. Kakaisip nila ng ang buhay ay pataasan ng ihi, 'di ba? Pataasan ng kinikita, pataasan ng kung anong meron sila. Sabi dito, sabi nga ay kailangan nandun yung pag-enjoy mo ng mga bagay-bagay, yung pag-appreciate mo, pagkakaroon mo ng enjoyment habang ikaw ay nasa proseso, ikaw ay may ginagawa sa buhay, ay mahalaga yun. Hindi lang about sa pag-abot ng mga goals mo ang buhay, no? Kailangan meron kang happiness, meron kang enjoyment na ginagawa sa buhay. So, dito na-enjoy mo ba yung pagpapalit mo? Sige, tuloy mo lang yan, pero aanihin mo yung tinatanim mo. I believe sarcastic naman to, no? So, medyo parang napabiro siya siguro itong nag-post. I don't know if ni-repost niya lang itong ni Melski or nakita niya rin to sa iba. Hindi ko alam. Basta yung idea na to, naniniwala ako ay biro. Nagbibiro lang na ganon. Tingin ko naman madali na maunawain na hindi karera ang buhay, pero hindi ka naman para magpa-late. So, wag ka magpapa-late. Lumakad ka, gawin mo yung best mo. Gusto mo, bilisan mo, pero not to the point na kukumpara mo yung gawa mo na, naunahan kita, nandito na ako, diyan ka pa lang. Hindi ganon yung buhay. Gusto mo magmadali, may goal ka, wag mong aalisin yung pagiging maayos mong mag-isip, pagkakaroon mo ng maayos na mentalidad, yung hindi ka nagkakasakit, hindi ka nasisira yung pahinga mo, nasisira yung isipan mo sa maraming mga alalahanin. Hindi dapat maging ganon. Kasi kung ganon ang nangyayari sa iyo, ay humanap ka na ng ibang trabaho, humanap ka na ng ibang hanap buhay, doon ka sa bagay na magiging maayos ang lahat overall. Siyempre, number 1 na yung hindi mo napapabayaan yung spiritual mo na kalagayan. So, yun na nga. Comment down below kung ano ang masasabi mo. Ikaw ba ay ganito? Or ikaw ba yung isa sa mga tao na hindi tumitingin sa sasabihin ng iba at lumalakad lang ng lakad na nasa harapan nila na may kasamang pananampalataya? So, comment down below kung ano masasabi mo. Hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell. Ingat kayo and kita ulit sa susunod na video. See ya!